Hello mga kaigo, welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. Ako po si Dean Eisenhower at isa pong registered criminologist at nagdi-discuss po tayo ng mga topics as long as related po sa criminology and criminal justice. Mga kaigo, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung tanong na kailan nga dapat tawagin ang isang tao na R-Crim o registered criminologist? Kasi mga kaigo, lagi nating nakikita sa social media kasi, lalong-lalo na sa Facebook, na kapag ang isang criminology graduate ay pumasa sa board exam ng criminology, ay lagi niyang nilalagay sa post niya na R-Crim na ako or R-Crim na ako. Okay, wala naman tayong negative feedback about yan kasi naiintindihan naman natin sila kasi nga pumasa siya, the excitement, siyempre yung kasiyahan niya, nasasabi niya na R-Crim na siya. Okay? Pero kung titignan kasi natin, okay, may tamang oras po para tawagin ang isang tao na registered criminologist. Kasi pag ikaw po ay pumasa, kakapasa mo lamang sa board exam, hindi po muna officially na ikaw ay R-Crim. Kung hindi, pwede ka naman sigurong tawagin board passer muna or criminology board passer. At yan po yung sasagutin natin ngayon mga kaigo, kasi ang sasagot sa tanong na kailan ba tawagin ang isang tao na R-Crim o registered criminologist ay makikita po natin sa RA 11131 or yung Criminology Profession Act of 2018. Okay? Kasi sabi ng batas mga kaigo, kung titignan nyo po dito sa section 4, so the definition of terms mga kaigo, nakasaad po yan kung ano po ang ibig sabihin ng registered criminologist. O ang sabi dyan, registered criminologist or R-Crim refers to a natural person. Okay, cut muna tayo doon mga kaigo. Pag sinabing natural person, kasi dito sa Pilipinas, there are two kinds of person sa batas natin. Juridical person and the natural person. Yung natural person, tayo na mismo na tao. Yung juridical person, ito yung mga halimbawa, mga institutions, mga schools, establishments, o yung mga pangalan na security agencies and the likes. Okay? So, ang pwede lang maging registered criminologist yung natural person, tayo mismo na tao. Tuloy natin. Refers to a natural person who holds a valid certificate of registration and an updated professional identification card as criminologist issued by the board and the commission pursuant to this act. Okay mga kaigo, meron pong dalawang bagay or dalawang dokumento na dapat meron ang isang tao para matawag natin yan na registered criminologist. Unang-una, certificate of registration. So ito po yung document na talagang registered ka na as a criminologist. Okay. At yung pangalawa mga kaigo is yung lisensya mo mismo. Or yung professional ID card mo mismo, yung lisensya. Pero kailangan updated. Kasi pag ang lisensya mo, PRC license mo, is expired na, mako-consider ba yun as updated? Okay, diba? Sabi kasi sa batas natin mga kaigo, updated professional identification card. Yan yung lisensya. And valid certificate of registration kasi may mga invalid din. Okay? So, ang mag-issue po niyan is yung Professional Regulation Commission. Okay? So, mga kaigo, ulitin natin. Kailan ba tawagin na R-Crim o Registered Criminologist ang isang tao? Kapag meron siyang Certificate of Registration at meron siyang Professional Identification Card. Kaya, pag ikaw pa lang ay pumasa, hindi pa R-Crim ang tawag sa'yo, as sabi ng batas, as prescribed by the law. Okay? So, maaari nating tawagin na ikaw ay board passer pa lamang. Okay? So, yun lang mga kaigo and see you po sa mga future discussion natin.